Nag-collapse ang San Miguel Beer kagabi dito sa NLEX. Lamang sila ng 16 papuntang fourth quarter pero hindi nila napigilan itong si Robert Bolick. Pagkatapos ng laro, nagkaroon ng 1-hour meeting itong si Coach George Gallet at yung kanilang coaching staff, pati na si Consultant Leo Austria. At pagkatapos noon na hindi na sila nagpa-interview sa media. Kung matatandaan niyo yung unang laro ng San Miguel Beer, halos 1 point lang. Talagang 1 point lang talaga yung panalo nila kontra Phoenix. At dito naman sa NLEX, natalo na sila. Pagkatapos susunod pa nilang kalaban ay rain or shine. So medyo mabigat yung schedule ng San Miguel. At ngayon pa lamang nagkakaroon na ng tinatawag na sisihan. Mukhang ito si Coach George Gallen daw talaga ayon dito sa mga fans ng San Miguel ay mahina. Pati na yung import nila, ito si Quincy Miller. Nakita natin naka-score nga ito ng 21 points pero hindi siya yung dominant na import talaga. At mukhang mas babagay dito sa San Miguel yung dating Bay Area Dragons import na si Andrew Nicholson. Kung natatandaan niyo itong Bay Area Dragons, dalawa import nila, si Miles Powell at itong si Andrew Nicholson. At mukhang itong San Miguel Beer ay mas babagay sa kanila kung si Nicholson yung kukunin nila na import. 6'10 ito at least ito nakita natin dominating talaga yan. Pwede sa loob at pwede sa labas maglaro. Kaya sa tingin ko yan ang nababagay dito sa San Miguel Beer na kanilang kunin. Dahil sa ngayon, kung si Quincy Miller lang magiging import nila, hindi malayo mararating ng San Miguel dito sa conference na to. Kaya asahan natin na ang San Miguel Beer baka nga kunin na itong si Andrew Nicholson ng Bay Area. Kaya sa tingin ko, yan dapat talaga ang gawin ng San Miguel Beer dahil nakita na natin na pabigat ang kompetisyon dito sa PBA. Itong TNT Tropa natalo dito sa Northport Batampier bago itong SMB NLEX game. Kaya asahan natin na itong San Miguel Beer ay kinakailangan gumawa ng hakbang. At totoo lang, sabi nga ng mga fans, dapat pati yung coach ay palitan na dahil hindi alam gamitin yung mga player. Inamin itong si Ginebra coach team ko na matagal na niyang gustong makuha itong si Troy Rosario. At ngayon, ayon dito kay coach team ko sa isang panayam, ito'y isa ng realidad at excited na siyang magamit ang nasabing stretch 4. Sinabi ni Coach Tim ko na hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na kailangan ng Ginebra talaga ng big man ngayon lalo na nung nawala si Christian Stan Hardinger at nagka-injury si Isaac Go. Kaya magiging malaking bagay dito si Troy Rosario para sa Ginebra. At isa pa kasi, syempre ang Ginebra dahil si Justin Brownlee import, mas maliit si Brownlee kumpara dito sa mga ibang imports na naglalaro ngayon. So kulang talaga sa height itong Barangay Ginebra kaya magiging malaking bagay talaga itong si Troy Rosario para sa kanila. Sinabi ni Coach Tim Cone na depende sa magiging sitwasyon, either power forward o center itong si Troy Rosario. Posible kasi na kapag nagpapahinga si Japet Aguilar sa bench, si Troy Rosario muna magsisentro para sa kanila. Dahil nga si Justin Brownlee, syempre ang laro niyan ay power forward o di kaya small forward. Kaya sa ngayon, sinabi ni Coach Tim Cone na syempre importante pa rin sa kanila na magkaroon ng isang totoong center katulad ni Isaac Go. Pero since wala pa nga silang makukuhang ganyan, ay okay naman ito si Troy Rosario. Hindi sinabi rin ni Coach Tim ko na wala siyang nakikitang problema sa pag-adjust ni Rosario dito sa triangle offense ng Barangay Ginebra. Dan, ang maganda dito kay Troy ay nakaka-score siya ng mga 3-point shot. So asahan natin na magiging maganda ang performance dito. Dahil syempre, kapag umatake sa loob, yung mga guards ng Ginebra, pasa sa labas yan para sa 3 points ni Rosario. So asahan natin na magiging maganda to para dito sa Barangay Ginebra. Sa ngayon, itong Ginebra ay ready na para dito sa kanilang debut sa Commissioner's Cup. At umaasa ito si Coach Tim Cone na magbe-blend in na agad ito si Troy Rosario. Yun nga lang, wala pang balita kung kailan babalik itong iba nilang injured players. Ano nga ba ang posibilidad na itong Terra Firma Jeep ay ibebenta na? Ang balita kasi itong katulad ng nireport natin kahapon, itong Star Horse Shipping Lines at itong Family's Brand Sardines ay interesado na raw pumasok dito sa PBA. At yung mga nasabing kumpanya ay nag-i-inquire kung meron bang prangkisa na ibebenta. At ang isa doon sa mga nag-i-speculate, sabihin na natin na baka mabenta ay itong Terra Firma Jeep. Ang dahilan dito kasi ay yung pamimigay nila ng mga top players nila katulad nila Isaac Go, si Stephen Holt, yung first round draft pick nila, ito si Kahilig, si Wami Tiongson. Plus alam natin na pinabayaan din nilang mag-abroad itong si Javi Gomez de Leaño at si Roosevelt Adams. At ito nga si Stan Hardinger, mukhang papabayaan na rin nila na magretiro. So baka senyalis siya na itong prangkisa ng Terra Firma ay ibebenta na. Maraming PBA fans ang matutuwa kung ibebenta na nga itong Terra Firma Jeep dahil syempre
mukhang ang gusto ng mga fans syempre na yung papalit na team dito sa Terra Firma, yung bibili sa kanya, ay yung talagang magko-compete sa PBA at hindi magiging farm team ng SMC o ng MVP Group. Pero hindi pa natin natitiyak kung iyan talaga ay mangyayari. Sa ngayon, itong Terra Firma Jeep, nakita naman natin walang improvement sa laro nito. Palagi na lamang natatalo, natatambakan at syempre hindi naman natin masisisi yung mga players nila dahil ginagawa lang nila yung trabaho nila. Pero paano ka mananalo kung walang continuity? Kung maya't maya ay nakikipag-trade ka at yung mga top players sa draft picks mo binibigay sa SMC. Kaya ayan ngayon ang nangyayari dito sa Terra Firma Jeep at asahan natin na ito ay magpapatuloy pa rin unless nga maibenta na to dito sa Star Horse Shipping Lines o kaya naman dito sa Family's Brand Sardines. Ngayon, ang problema kung magtatayo ng sariling team itong Star Horse at yung Family's Brand Sardines, ibig niya sabihin mananatili sa PBA itong Terra Firma at pati ang Northport. Excited na ang mga fans ng Converge Fiber XS dahil nasweep ng Pampanga yung NPBL Finals at dineklarang Finals at Season MVP si Justin Baltasar. Ang ibig din niyan sabihin ay makapaglalaro na sa wakas dito sa Converge itong si Justin. At yan talaga ang inaabangan ng mga fans. Ang maganda pa dito, ang susunod na makakalaban nitong Converge Fiber XS ay itong Northport Batang Pier na sa kasalukuyan ay wala pang talo. So magiging magandang pagsubok o test ito agad para dito kay Justin Baltasar at syempre sa Converge. Makikita na natin sa wakas yung Big Five nitong Converge. Itong si Justin Baltasar, si Justin Arana, itong si Shawnee Winston, Jordan Heading at Alex Stockton. Kalaban syempre itong mga players naman ng Northport, si Arvin Tolentino, Joshua Monson, itong si William Navarro, si Cade Flores, at of course itong si Evan Nelly. So magiging maganda talaga yung labanan ng nasabing koponan. Kaya tignan natin kung anong magiging resulta nito. At syempre, tandaan natin, nakasalalay lahat dito sa kanilang mga imports. Syempre, hindi naman maaalis na dahil Commissioner's Cup ito, yung performance ng mga teams nakabase sa import. Pero alam natin na lahat ng mata ay magiging nakatingin dito kay Justin Baltasar kung anong magagawa niya sa kanyang debut dito sa PBA. Wala namang duda na talagang top caliber player itong si Baltasar, kaya asahan natin na magdedepende lahat doon sa coach kung paano siya magagamit. Kaya tignan natin kung anong mangyayari ngayon. Pero pwede nating masabi na itong si Justin Baltasar ay isa doon sa mga teams talaga, isa doon sa mga players talaga na matatawag nating magiging susi para dito sa Converge kung talagang gusto nila na magkampiyon dito sa PBA. Dahil yan talaga ang goal nila. Hindi lang maka-playoffs, hindi lang maka-semis. Kung hindi, ang goal talaga ng Converge Fiber XS ay makapag-champion na dito. Shout out kay Joseph Pineda, Jonel Alangon at Celino Valles family, Edwin Carmona Jr. Pinabati din natin si Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, Michael D, si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, Dexter Domer, si Enju, RG Bueno at Dalina family, Dalmasio de Guzman, Malyari Mascarinas. Pinabati din natin si Anthony Alon family, pati na rin ang iba pa nating mga taga-subaybay.